Magandang araw po sa inyong lahat. Pahintulutan niyo po ako na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos na naaayon sa Biblia. Ang tatalakayin ko po sa inyo ay patungkol po sa kasalanan, kamatayan, at impyerno. At dadugtungan ko rin po ito ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang paksang ito, lalo higit ang kasalanan, kamatayan at impyerno, ito ang mga paksang bihira nating pag-usapan. Marahil, natatakot tayo na maranasan at makarating doon. Subalit ito ang totoo. Hindi natin ito maiiwasan. Lahat po tayong mamamatay. Kaya ang dapat natin gawin, pag-aralan ito, pagkatapos ay pag-aralan ang mga solusyon dito. Ayon sa Biblia, sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayong lahat ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Ayon pa rin sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, mamamatay tayo, physical at spiritual. Ang spiritual na kamatayan ay yung pagtungo natin sa impyerno. O, malungkot, nahirap, subalit yan ang totoo. Subalit ano nga ba ang impyerno? Saan ito naroroon? At sino ang mga nandoon? Ang salitang impyerno o hell ay nabanggit sa Biblia ng 50 times. At kung makakabasa tayo ng salitang Hades, Sheol, at Gehenna, yan po ay mga salitang natutukoy sa impyerno. At maging si Jesus Christ ay nabanggit niya ito sa Mateo upang paalalahanan tayo na ang impyerno ay totoo at hindi ito katang-isip lamang. Ayon sa Biblia, ang impyerno ay matatagpuan sa ilaliman ng lupa ayon sa Isaiah 14 verse 15. At sa katunayan nito, kung mapapansin po ninyo, ang bulkan ay sumasabog at bumubuga ng apoy, ng asopre, lava, bato, at kung ano-ano pa. Sapagkat ang bulkan ang siyang pasingawan ng init ng impyerno. At ito ang ginagawang tambutso ng impyerno. Pangalawa, ano naman ang katangian ng impyerno? Ayon sa Revelation 21:8, ang impyerno ay lugar na nagningingas na apoy at asopre. Naranasan nyo na po bang makapunta sa isang lugar na may asopre? Di po ba ang hirap huminga? Masakit sa dibdib? Ganun po ang impyerno. At ayon pa rin sa Mateo 25:30, ang lugar na iyon ay may matinding kadiliman. Ano imagine? May apoy pero madilim. Anong klaseng lugar iyon? At kung nakasubok na rin po kayong pumasok sa isang kwarto na walang liwanag, madilim, di po ba ang hirap huminga? Ganyan po ang kalagayan ng impyerno. At ayon pa rin sa Mateo 25:41, ito ay isang lugar na walang hanggang apoy. Ibig sabihin, ang apoy dito ay hindi namamatay, ito ay tuloy-tuloy at walang humpay. Ayon pa rin sa Mark 9:48, ito ay isang lugar na may maraming uod na hindi namamatay. Imagine, uod na hindi namamatay sa gitna ng apoy. At ayon pa rin sa Mateo 25:46, ito ay lugar ng walang hanggang kaparusahan at ito ay lugar ng pananangis at pangangalit ng ngipin. Ibig sabihin, ang lugar ng impyerno ay lugar ng parusa. Ito ay lugar ng paghihirap,
lugar ng pagdurusa at lugar ng napakatinding hirap. Ngayon, sino-sino naman ang mga naririto? Sino po ba makikita natin dito? Siyempre, obvious naman po, si Satanas, mga diablo, ano po, mga demonyo, ayon sa Matthew 25 verse 41. Pangalawa, sino pa makita natin doon? Ayon sa Revelation 21:8. Sabi doon, ang makikita natin doon ay ang mga taong nakagawa ng kasamaan at kasalanan at mga hindi nanampalataya at hindi kumilala kay Kristo. Basahin po natin, Revelation 21:8. Ayon po sa Revelation 21:8, sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang kamatayan. Nakita po natin dito yung mga nabanggit na mga ginagawa ng tao na ang dulot ay impyerno. Ngayon, nakita po natin kung anong klase mayroon sa impyerno. Po, ang makikita po natin doon ay mga taong makasalanan, ang demonyo. Ano po? Napakahirap po mapunta sa lugar na yon. Kaya wag po nating naisin na mapunta po roon. Ngayon, maaaring itanong nyo sa akin, ano po ba ang dapat natin gawin para wag tayong mapunta ng impyerno? Para maligtas tayo sa kaparusahan? Madali lamang po. Ito po ang gagawin natin. Madali lamang ito. Madali dahil alam ng Diyos na hindi natin kaya. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ng tagapagligtas. Ayon sa John 3:16, ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon naman sa Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo na sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yun lamang po ang gagawin natin. Ibig sabihin, aminin mo na ikaw ay makasalanan, aminin mo rin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pangalawa, kilalanin mo si Jesus bilang Diyos at bilang tagapagligtas mo. Pangatlo, manalangin ka. Sabihin mo sa Kanya ang panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Kung hindi mo alam, pwede kang sumunod sa akin. Kumikit po tayo at sumunod kayo sa aking maikling panalangin. Sige po, kumikit po tayo po yung manalangin. Sumunod po kayo sa akin. Ito po ang ating panalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa akin. Pagkat 2,000 taon na ang nakakaraan, kayo ay namatay upang tubusin ang aking kasalanan at upang makalaya ako sa kaparusahan. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at bilang tagapagligtas ng aking kaloob. Patawarin po ninyo ako, Panginoong Hesus, at baguhin po ninyo ako. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na iminigay mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa mga kaibigan po namin na sumunod sa panalangin, ito po ang pangako ng Diyos sa inyo. Ayon sa Juan 3:36, ang sabi po dito, yan na sumampalataya sa anak ay may walang hanggang buhay. Yan na hindi sumampalataya sa anak ay hindi makikita ang buhay, kundi ang puot ng Diyos
ay nananahan sa Kanya. Yan po, kaibigan. Kung sumunod kayo sa panalangin, yan po ang pangako ng Diyos. Panghawakan po ninyo. At ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos ay tutuparin niya dahil ang Diyos ay ang Diyos ng katotohanan. Ano man ang kanyang pinangako, hindi niya ito babaliwalain. Ito ay tutuparin niya. Yan lamang po. Marami pong salamat. God bless and be blessed.